Makailang oras lang matapos ilabas ang arrest warrant sa kasong graft, nagpiyansa agad si Senador Jinggoy Estrada. Pero nahaharap pa ang senador sa hiwalay na kasong plunder dahil sa flood control scandal. Narito ang agenda report ni Joan Manalo live mula sa Sandigan Bayan. Joan, ano na ang update? Corina, sa mga oras na ito ay hindi pa muna makukulong si Senator Jinggoy Estrada matapos siyang personal na humarap dito sa Sandigan Bayan para magpiyansa ng 90,000 pesos para sa kanyang kasong graft na kaugnay nga nitong flood control, pagkakadawit niya sa flood control scandal. Pinaaresto na kasi ng Sandigan Bayan 2nd Division si Estrada at maging si dating DPWH Secretary Manuel Bonoan dahil nailabas na ang warrant of arrest nilang dalawa kaninang hapon. Para din ito sa one count of graft charge nila doon nga sa kaso na kaugnay sa flood control scandal. 4:10 PM ng hapon dumating sa Sandigan Bayan si Estrada pero hindi nito sinagot ang mga tanong ng media pagkarating nito rito. Pero sa isang naunang pahayag, nanindigan siyang wala raw batayan at walang bahid ng katotohanan ang mga paratang laban sa kanya. Kaya rin anya personal siyang naghain ng piyansa ngayong araw at nais din anya ng senador na isumite ang kanyang sarili sa jurisdiksyon ng Sandigan Bayan. Bahagyaring nagkagulo rito sa Sandigan Bayan kanina nang dumating si Estrada kasama ang kanyang mga kamag-anak at security escort. Dumating din dito sa anti-graft court ang kanyang abogadong si Attorney Neil Ostrea para samahan ng senador. Anya, naghain sila kaninang umaga ng isang urgent motion para i-withdraw o bawiin sana ng korte itong nilabas na warrant of arrest para sa graft charges ni Estrada. Pero kinahapunan nga ay inilabas din ng korte itong arrest warrant. Gayunpaman, inaapela pa rin ng kampo ni Estrada sa korte na wag na munang ilabas ang arrest warrant para naman sa kasong plunder. Paliwanag ni Ostrea, hindi pa raw kasi natatanggap ng kanilang kampo ang mga impormasyon tungkol sa kaso. Jinggoy Estrada, we kind of understand that what we filed was extraordinary, but we hope that the justices of the Sandigan Bayan will understand that we, through our client, have not received a copy of the Ombudsman resolution charging him with crimes. We have not received a copy of the DOJ resolution charging him with crimes, namely anti-graft, 2 counts, and 1 count of plunder. So how are we expected to file a proper motion when we don't even know what the basis for the filing of these charges is? In any case, we will bow to the supremacy of the Sandigan Bayan, and Senator Jinggoy will submit himself for bail. Dagdag pa ni Ostrea, tila nagkagulatan na lang anya sila sa mga naisampang kaso laban kay Estrada. Kahapon nga inihain ng Office of the Ombudsman ang mga naturang kaso dito sa Sandigan Bayan kung saan iginiit ni Assistant Ombudsman Nico Clavano na may sapat na basehan para kasuhan sina Estrada at Bonoan. Ani Clavano, tumanggap ng hindi bababa sa 573 million pesos na kickback si Estrada mula sa infrastructure projects na kasama sa DPWH infrastructure portfolio taong 2025. Kung saan naman umupo bilang kalihim si Bonoan. Sa ngayon ay wala pang arrest warrant na nailalabas para sa kasong plunder o pandarambong ni Estrada na non-bailable offense. Kaugnay pa rin ito sa umano'y pagkakasangkot ng senador sa flood control scandal. Samantala, handa naman anya ang NBI anumang oras na arestuhin si Estrada. Giit ni NBI Director Melvin Matibag, hindi mabibigyan ng special treatment ang senador. Kahit pa raw kanlungin ito ng Senado, isisilbi pa rin nila ang warrant of arrest laban dito. Wala naman daw surrender feelers si Senator Jinggoy. To serve the warrant of arrest to Senator Bato, ang isang ginagawa nilang contention doon, hindi daw kasi local court yung ICC. Kung local court daw, papayag na bang arestuhin. So, along that vein, along that line of argument, ibig sabihin, kahit nasa loob siya ng Senado, he will be arrested.
Wala naman daw surrender feelers si Senator Jinggoy sa NBI at ang Sandigan Bayan din daw magpapasya kung saan makukulong ang senador. Sa mga oras na ito, Corina, ay nananatili pa rin sa loob ng Sandigan Bayan si Senator Jinggoy kasama nga ang kanyang abogado at ang kanyang mga kamag-anak. At kanina rin habang inaantay natin ang kanilang paglabas dito ay dumating si former DPWH Secretary Manuel Bonoan. Meron siyang kasama pero hindi na natin natukoy kung sino ito at tumanggi rin siyang sumagot sa media as to why he is here in the Sandigan Bayan today. Pero ayun nga, matatandaan na co-respondent din siya ni Estrada sa parehong graft and plunder charges. At yan na muna ang pinakahuling balita mula rito sa Sandigan Bayan. Balik sa iyo, Corina. Joe, napag-uusapan yung kulong, Lilinawin lang natin na ngayon nakapagpiyansa na si Senador Estrada. Pero yung kasong plunder, sakaling ihain yung arrest warrant, yun ang non-bailable? Yes, tama ka dyan, Corina. Kaya inaantay rin natin dito ngayon kung maisisilbi ba yung arrest warrant or mailalabas ba rather ng korte yung arrest warrant laban sa plunder case ni Estrada. Inaasahan ba natin, Joe, na yan ay lalabas anytime? I mean, it's the weekend already. So, ano ba ang sinabi ng NBI? Sa ngayon, Corina, ang pinakahuling impormasyon na meron tayo ay inaasikaso pa dito sa korte itong arrest warrant dahil nga yung korte yung nag-i-issue nito at yung NBI lang yung aaresto sa kina Estrada at kina Bonoan so long as ma-issue na ng korte yung arrest warrant. So nasa korte pa ngayon yung bola when it comes to the arrest warrant on the plunder case. And the timing, sila lang ang nakakaalam. Anyway, maraming salamat. John Manalo, nag-uulat ng live mula sa Sandigan Bayan sa Quezon City. Manatiling nakatutok sa Bilyonaryo News Channel. Sumubaybay sa aming social media accounts at mag-subscribe sa aming YouTube channel para sa mga bago at eksklusibong balita.